Ipapakita ko sa inyo para lalo kayong mainggit ang napakagandang Manila Bay. 70% tapos na po at malapit na pong buksan sa publiko. Panoorin po natin mga lods. Napakaganda po talaga. Wag na wag po kayong mag-a-avail diyan po sa ginawa ng ating pamahalaan. Yo, what's up mga lods? It's me, Eren Pets TV. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayong araw na to mga lods, meron lang po tayong susupalpalin na isang babae na lagi naman pong nasusupalpal at hindi ko po alam kung bakit po hanggang ngayon hindi po niya napapansin na talagang angkitid po ng kanyang utak. Ayan po. Dahil po dito sa pangalawang yugto ng Dolomite Sands sa pagpapaganda po ng Manila Bay, ay naman po, naglabasan na naman po yung mga utak talangka. Hindi po nila maiwasang hindi mamangha sa ginagawa po ng Build project ng ating administrasyong Duterte. Kahit sino naman po siguro ay mapapaisip, bakit po ngayon lang po ito nagawa? Ang dami pong nagpo-promise na gagawin po nila ang lahat para mapaunlad ang ating bansa at mapaganda ito. Hindi po nila akalain na makakagawa nito ay isang mayor po ng Davao at ngayon po ang ating presidente na si Pangulong Duterte. Pero bago po tayo mag-umpisa mga lods, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin po yung notification bell para lagi kayong update sa mga video ko pong na-upload. At pakireport po itong fake na Facebook page, baka po kasi gamitin po sa kung ano man po, kung sino man po gumawa niyan, mahirap na po mapagbintangan tayo. Eto na po mga lods, talakayin natin. Walang iba po kundi si Madam Karen Davila. Dahil po dito sa pangalawang yugto o paglalagay po ng Dolomite Sand sa Roxas Boulevard, naglabasan na naman po yung mga utak talangka. Lagi po nilang binabanggit na ba't po inuuna ang Dolomite Sand kaysa po sa problema na kinakaharap ng ating bansa. Which is yung pandemya na laganap pa rin sa ating bansa. Hindi ko po alam kung totoong bilang po ba yung pinapangalandakan ni Secretary Duque ha. Pero eto po, papakita ko po sa kanya kung gaano po kaganda ang Manila Bay. Alam niyo po ba na 70% na po tapos itong ginagawang rehabilitasyon sa Manila Bay? At malapit na po itong buksan ngayong taong ito para sa publiko mga lods. Mabuhay po ang mga namumuno dito po sa DNR, mga USEC po dyan, mga undersecretary na patuloy po na nagpapaganda dito po sa Roxas Boulevard o itong tinatawag na Manila Bay. Ito po yung sinabi po ni Madam Karen Davila na kailangan po nating supalpalin mga lods. Kahapon po nag-tweet po siya. Sabi po niya dito mga lods, watch New Dolomite for your viewing pleasure while Filipinos struggle with hunger and fight against COVID-19. Ayan ba, parang gusto na naman po nilang kainin itong Dolomite Sand. Dati po tinalakay na natin to, kasama po yan si Tandang Atienza. Lagi po niyang sinisiraan ang papapaganda dito sa Manila Bay o Roxas Boulevard. Pero hindi po sila nagtagumpay mga lods, kaya po ayun, siguro nag-aabang na naman to ng panibagong buwelo si Atienza, kaya po hindi pa siya nagsasalita ngayon. Pero ito, nanguna na naman po si Karen Davila. Gusto niya lagi nauuna sa ganitong klaseng issue Ang gusto na naman po nila mangyari, unahin po ng pandemya daw, sabi po niya. Bakit na po inuuna po yung paggagawa o pagpapaganda ng Manila Bay, meron po tayong kinakaharap na pandemya sa ating bansa. Anong klaseng utak meron po talaga si Madam Karen Davila, no? Parang gusto niya pong sabihin na huminto na tayong lahat sa pagpapaganda ng ating bansa. Kailangan nating sumpuin itong kinakaharap nating pandemya. Kailangan na nating itigil lahat ng mga plano natin ngayong taong ito dahil hindi pa po tapos ang pandemya. Yun ba gusto mong mangyari, madam? Ha? Ipapakita ko sa inyo para lalo kayong mainggit ang bagong Manila Bay. Kumuha po tayo ng konting video sa Manila Vlogger. Ayan po, i-credit naman po natin dyan doon sa ginawa nating video at in-edit ko po yun. Para matauhan kayo kung ano po yung nirereklamo ninyo. At ito po, i-explain ko sa inyo mamaya kung bakit hindi naman po pwede natin ilipat yung budget na yan sa kinakaharap natin pandemya dito. Ito po mga lods, para matunghayan nyo ang napakagandang Manila Bay.
70% tapos na po at malapit na pong buksan sa publiko. Panoorin po natin mga lods. So ayun mga lods, napanood nyo naman po, no? Napakaganda po ng bagong Manila Bay. Mabuhay po ang mga namumuno sa pagpapaganda po dito. Salute po. Ayun po, mabuhay po kayo. At para naman po kay Madam Karen Davila, total, ayaw nyo naman po dito sa Dolomite Sand na ginagawa po ng DNR at ang ating Build Project. Wag na lang po kayo pumunta dyan, Madam Karen Davila, ha? Baka makita po namin kayo dyan, kayo pa nangunguna dyan, naka-swimsuit pa kayo. Ha? Pag nabuksan na yan sa publiko. Kasi po, 70% na po itong tapos, konting, konting pag-aayos na lang po, at mabubuksan na daw po ito, sabi po nila, mga June or July po, open na po yan sa publiko. Na-excite po talaga ako na matapos na po itong pagre-rehabilitate dito po sa Manila Bay of Roxas Boulevard. At para po sa mga utak talangka na walang tigil po sa pagpuna ng ginagawa po ng ating pamahalaan, ito lang po masasabi ko sa inyo. Wag na wag po kayong mag-a-avail diyan po sa ginawa ng ating pamahalaan dahil kayo po mareklamo gaya po ng sa pagpapaganda ng Roxas Boulevard. Huwag kayo pupunta dyan, ha, bawal kayo dyan. Sana ipatupad ni PRRD na bawal po yung mga kumukontra sa kanyang bumisita dito. Kahit ba may bayad kayong tax dyan, panay po na naman kayo sa gobyerno. Ayan po, bawal din po kayo sumakay sa subway na ginagawa po natin pamahalaan. Huwag po kayong dadaan dyan po sa stage 3, tulay, ha? Dahil po panay po na ninyo sa ating pamahalaan. Dapat po hindi po kayo nakaka-avail na kung ano po yung kinagaganda ng ating bansa dahil po kayo po yung mareklamo, kagaya po ninyo, Madam Karen Davila, si Trillanes, si Atienza, at marami pa po kayong puro na lang reklamo, hindi na lang po tumulong sa pag-unlad ng ating bansa. Wala po kayong mga kwenta. Ilang taon po kayong namahala dyan po sa inyong pwesto pero wala po kayong ni isang nagawang mabuti dito po sa ating bansa. Biruin nyo, si Pangulong Duterte lang ang nakagawa nito, nakaisip nito para mapaganda ang ating bansa. Biruin nyo yun. Sa ilang taon yung namahala at namayagpag dyan po sa inyong pwesto,
Yun lang po yung kaya nyong ibigay na serbisyos publiko. Kaya ngayon mga Lods, tingnan natin sa 2022 election kung sa tingin po nila palpak ang ating administrasyon, malalaman naman po natin yan sa darating na election. Kaya po magkaisa po tayo, patunayan po natin na si PRRD ginawa po ang lahat na makakaya niya para po tayo maging satisfied kung ano man po yung natatamasa natin ngayon. At dyan po natin malalaman ang tunay na pagkakaisa ng taong bayan kapag nagwagi po tayo sa 2022 election. Madam Karen Davila, para po sa inyong kaalaman, hindi po pwedeng ilipat-lipat ang budget ng ating pamahalaan o ng mga kanya-kanyang mga sektor dahil dyan po nagkakaroon ng anomalya o korupsyon. At yan po napagkasunduan sa Kamara budget hearing, hindi nyo po yan pwedeng baguhin kahit na noong nakaraang taon pa po yan naaprubahan, ililipat mo ngayon dahil may pandemya lang, hindi po pwede yun. Sana po bago kayo magbigay ng komento, dyan po sa ginagawa ng DENR, dyan po sa Dolomites na yan, napakalaking issue para sa inyo, siguro po pag-aralan nyo po muna kung ano po yung karapat-dapat na pinatutupad ng ating bansa. Ha? Pero kung magsasalita lang po kayo, dahil po feeling ninyo, ramdam na ramdam nyo ang kahirapan ng ating bansa, ng ating mga kababayan Pilipino, mali po kayo. Dahil ni minsan siguro hindi nyo po naranasang kumain ng asin at kanin na may kasama pong toyo. O, diba? Ayun mga Lods, hanggang dito na lang po at sana po nagustuhan nyo po ang aking binahaging video sa inyo sa pagsupalpal kay Madam Karen Davila at sana po wala po makapasok dito sa Baywalk o Ross Boulevard na mga kumakalaban sa ating pamahalaan. Yan lang po ang aking hiling. Lagyan po ng bawal kayo pumasok dito mga dilawan. At ayan mga Lods, para po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe nyo na po ang aking YouTube channel and click the notification bell para lagi kayo ma-update sa mga video kong ina-upload. Mabuhay po kayo. Hanggang sa muli. Ito po si Peps TV. Lagi sa inyo sasabi ng stay safe mga Lods and God bless you all. Love you all. Peace!